Yun, mabilisang ano lang 'to. Ang susunod na programa ay nangangailangan ng patnubay na magulang. Welcome to Year 5 of Architox Podcast, your info comedic show. And we are live, folks, in the weird shit. This is the original Architects Podcast, the longest and still running info comedic, not so related architectural podcast. We are just keep entertained. Bang Bang, Drone Strike, ang podcast na para sa Arky, mag-Arky at nag-Arky. At pwede naman kayo natuwa na kayo sa amin. Tara, roll call tayo, Chay. Yo, what's up? What's down? And turn around. Of course, si Mao na laging present. Yun. Ano lang to, bago ang matapos ang lahat. So, matatapos na yung ano natin, yung isang taon na naman ng Architox. So, may panibagong chapter na naman tayo. So, this will be the last episode for year 5. So, the next time you will, listen to us, it's our year 6 na. So, yun yung nakakatuwa doon. Kahit paano, kahit ganito-ganito lang ginagawa namin, naka-6 na taon na rin tayo, no, Chay? Yes. Pero, yung sa 6 na taon na yun, no, may natutunan ba tayo? Yes. Ano ba natutunan natin? Siyempre, marami pa rin. Yung pagiging resilient natin, tuloy-tuloy lang. Number Consistency. Consistency. Pero minsan consistency na babakante tayo, no? Pero it's fine, Ayun at least. talaga. Kailangan lang, pa rin. yun ang tinatawag na, ang tawag niya na, Lilo, para bumawi. Ang mahalaga dyan, bumabangon. Yun ang importante. Pwedeng tinatamad lang tayo, ganun. Hindi, wala naman tayong masyadong pag-uusapan ngayon. Pero, Chay, naano mo ba yung nasubaybayan mo yung Artemis 2? Doon natin papasok na yung episode natin. Hindi. Di mo na yun di mo alam yung Artemis? Di mo na gano'n. Greek Yung god yun, diba? Hindi sa NASA. Yung nagpunta launch, ng moon. Kasi nag-launch ng una yata ng Artemis 1, which is ano lang nila ba Ano yan, di ba UK yan eh, di ba? Hindi NASA US. NASA ba yan? Oo. Pero syempre yun, yung NASA naman kasi is collaborative naman yan. Ng mga country yan. So, may iba't iba, may UK. Alam mo, sponsor na yata eh. Siyempre, nagtataka ko, bakit si SpaceX din niya nagawa yun, no? Alin? Wala siya sa pera. Paano hindi niya nagawang alin? Di ba, ang ginawa lang ni SpaceX is pumunta lang sa space, then bumalik sa kung saan siya Oo, kasi yung SpaceX, yung mismong yung mismong rocket niya, reusable. Yun yung sino-showcase niya, diba? Once na nakalipad yan, makakabalik. Hindi katulad nung dati, pag nilaunch, hinahayaan ng matatapon na yung mga iba-iba, di ba? Oo. Yun kaya experiment yung SpaceX na kaya niyang bumalik after magbaba. Ngayon, ang alam ko, yung huling launch ng SpaceX, yung nilagyan niya ng car, papuntang Mars yun eh. Kaya hindi pa ata dumadating. Hanggang ngayon? Oo. Years yata yun, years. Kasi sa moon nga, yung naano ko sa Artemis 2, punta mo natin sa Artemis 1. Yung Artemis 1, di ko naalala yung yung kailan yung launch niya eh. Parang 2000 something pa yata yung 2000, basta bago yata mag-COVID, di ko lang sure. Kaya search natin Ayan, si Artemis 1 noong November 2022, November 16, 2022 siya ni-launch. Bali 25 days siya nasa space, papuntang moon, remote lang siya. Wala siyang tao whatsoever. Usually yun din naman ginawa ni Artemis 2. Nag-orbit lang rin, hindi siya nag-land. Nag-orbit lang din, oo. Kaya ikaw, tanong ko sa'yo, naniniwala ka bang may moon landing noong 1970 plus? 50-50. Ako, naniniwala ako may moon landing nung Apollo mission, Apollo. But may nakita sila doon na confidential na ayaw na nilang balikan. Which is the dark side of the moon. Hindi. Kasi pag sinabing dark side, yung literally dark, kasi yung moon hindi nag-rotate eh. Nasa likod nga. Ang noon, meron silang na-discover na kasi yung moon, nung pag-land nila, para siyang hindi tumunog eh. Parang kaldero. Pag-land nila. So, ibig sabihin, hollow yun, hindi siya solid
solid core. Kumbaga yung inaano mo, yung moon natin is parang alien ano. Artificial, yes. Hindi siya Artificial yung naturally formed. Kasi papansinin mo lahat ng yung ibang planet, yung moon nila hindi perfectly sphere eh. oh, Yung moon sa, lang sa, na yung perfectly sa, sphere tapos ang parang laki. sa Jupiter, 'di ba? Sa Jupiter hindi yung ano, yung sila ano ba yung mga ano nila Jupiter? Basta yung mga moon niya, hindi Oo, siya hindi perfectly circle na ano, shape na ano eh. Oo. Tapos yung moon natin, proportion Bilog na sa bilog. planet, malaki siya in Oh, terms of proportion. Baga 1/3 eh. Yung ibang moon talagang liliit eh. ako naman kasi 'di ba dati nga naano ko dun sa mga flat earth, yung dinidebunk nila yung moon landing. Oo. Eh ang ano nila doon, parang ang moon wala pa daw nakakatungtong sa moon kasi nga ultimo daw sila Neil Armstrong daw. Parang nag-aano daw sila na sa mga ano ba, sa mga interview nila nakikita nila para daw nagsisinungaling. Kung paano daw nila nakuhanan yung launch nila from the moon papuntang Earth, 'di ba? Yung mga dinidebunk nila tapos paano sila nakapag-tape ay nakapag-video na from paglabas nila sa labas. Kumbaga para siyang ano siya, May para nag-video siyang na. may directed. Kumbaga, Oo. kumbaga yung nagvi-video, siya yung first man naka-apak sa moon. Hindi si Oo. Neil Armstrong. Pero mali ata yung chronological kasi ang alam ko doon, bumaba muna si Neil Armstrong. Yun yung unang footage then nag-play siya ng camera Camera. para Kasi, pababain yung ibang kasi inulit niya, no? oo. Kumbaga Ganun pag parang nagdo-document ka ganun eh. directed masyado, no? Parang Saka di ba, magbo-vlog ka eh. saka di ba meron pa nga yung mga na ano sa mga tungkol dyan sa NASA yung nasa ilalim na sila ng tubig tapos sila may mga cable silang Oo, yung nakaano. basta yung ano is ano yun, kumbaga sinasabi nila directed lang siya, hindi siya Hindi siya talagang totoo. oo. Pero ako Yeah. 50-50 kasi capable tayo pero merong moon ano, conspiracy na hindi nila dini-disclose. Okay. Kasi Kasi pag pinakinggan mo, pag yung mga sa mga ganyang interviews sila Armstrong tsaka sino yung isa? Si Buzz Aldrin. mm, Parang nagagalit sila na parang, "Putya na parang nag-risk ako ng live na makapunta ako dun tapos sasabihin mo hindi." Meron lang akong hindi sasabihin sa'yo pero meron ano, basta meron siya kumbaga filtered masyado yung mga sinasabi nila eh. kumbaga may ano, kumbaga meron silang knowledge na hindi nila pwedeng Oo, i-disclose disclose. Oo, na pwede silang ikamatay ng pamilya or ng lahi niya. oo. Kaya parang naano din ako sa mga moon landings na yan, no, naano din ako dahil nga sa flat earth theory nila. So yun nga yung naano ko rin yan sa moon landing, ay sa moon na yung sa likod nga daw is ano nga yung dark side nga parang meron silang ibang nakita dun sa likod. Oo. Kasi may footage dun na basta filtered na rin yung ano eh, yung Hindi yung kasi audio recording, di ba? hindi totoong live feed yun eh. Oo, kasi binabato lang din no? Binabato eh. Gusto nung pumunta sila dun sa dark side, cut na. Hindi na sila nagsabi na kung ano, tapos Oo, yung bumalik sa na sila, recording, wala na sila sinabi, tapos nagmamadali na silang umalis. Kaya naalala ko may araw ba sila sa moon? Wala, no? Wala, mga ano lang ata yun, hours lang ata. Oo. Kasi yung travel yun matagal eh. Kasi yung ano diyan 'di ba is kasi yung race nga makapunta sa moon 'di ba kasi nga nag-uunahan ng Soviet, Russia, oo, China, Cold War. Soviet Union tapos yung ano nauna nga yung Amerika kaya nga maraming conspiracy na wala pa talaga nakakapunta sa moon. Kumbaga inano lang nila na kailangan mauna tayo to prove na tayo yung superpower. Oo, tayo superior. Oo. Kaya nga tapos yung naano ko lang din sa ano, ito kay Artemis 1 muna, no. Si Artemis 1 nakapag-roam. Ang pinagtataka ko lang, nag-roam siya, wala silang inanong camera na ano whatsoever. Kasi Meron yun, nakapag-picture, hindi pero kumbaga hindi lang ano, disclose. Hindi lahat sabagay yan 'no, publicly ano, hindi yan publicly available. available, oo, lahat yan. May mga buburahin muna yan sila. Saka Kahit ano yung mga Land Rover na pinadala after ng Apollo mission, yung mga ano na lang, yung mga probe, ano hmm, yung katulad sa Mars, yung probe sa nagpunta ng Mars, ano na lang yun eh, filtered na eh. hmm. At saka sa technology din natin ngayon 'di ba, yung 1970s Oo. ibang-iba na ngayon Ala sa yung ang sabi 2026 nga parang daw ang tagal. ang sabi nga daw, yung technology na nag-moon landing nung 1970s yan, nung Cold War, yun yung technology ng phone natin.
ngayon. Hmm. So, ibig sabihin, phone pa lang, kahit phone lang, yung computational power ng phone natin, kaya na magpa-landang moon na yung system. So, bakit hindi sila bumabalik? Kasi nga, ginawa nila, dinestroy nila yung technology na yun. Ayun nga yung sabi nga nila na ano daw, parang, ewan ko na-destroy o parang nawala daw yung ano, yung Sinadya technology. nila, sinadya nilang i-destroy. Okay. Hindi ano, kasi kumbaga, pero hindi nila sinasabi kung bakit. Hindi Yun nila nga eh. dinidisclose kung bakit. Kaya nga excited ako dun sa, ano, sa movie na Disclosure eh. Sino bida doon? Si Emily Blunt. Oh, O basta ano, abangan na lang natin 'yon kasi mga meron silang mga ano doon na kasi 'di ba sinasabi ko sa inyo 'di ba about sa movie, yung mga nakikita nating movie is minsan is the reality itself, 'di ba? Kaya yung zombie baka magkatotoo yan, hindi natin alam. Excited. Hindi kasi yung ginawa kasi nila yung sa Artemis 1 nga, kaya nila inano yung walang tao muna kasi nga syempre yung first launch is parang trial launch. Hindi, kumbaga trial launch. oo. So ang ino nila 'di ba parang parang 25 days daw sila umikot, 25 days yung ano, yung Artemis 1. Tas yung paano yung re-entry tawag doon 'di ba? Pabalik dito. O yung re-entry nila umabot to ng parang 5,000 o 50,000 na ano, yung init niya. Hmm. Yung tawag dito yung heat na umabot doon ng paano bang measure ng heat? Depende, tatlo. Celsius, Kelvin, tsaka Fahrenheit. Celsius yata yung naano ko kung ano, daw nagkakamali 5,000 Celsius. Hmm. Yung ano no, tas ano daw parang sa re-entry nila 'di ba usually yung mga ganyan yung ulo na lang yung nahuli 'di ba? Hmm. Para siyang mukha siyang funnel pero meron na siyang takip sa ilalim. So nag-crack yung mga yon. Kung naano mo yung Artemis 1 kasi pinanood ko yung ano yung re-entry eh. Hindi, ang ano doon, hindi nila ginamit hindi sila nakipag-collaborate sa SpaceX na hindi siya yung bulusok eh. SpaceX kasi pagbalik, reusable yung mismong Oo, kasi parang ano eh, ang parang nangyari pala doon is old ano pa rin sila, gravity lang old ways pa rin. o old ways pa rin. Kumbaga free fall ang nangyari, yung re-entry free fall. Kaya nga, gano'n din yung dati eh. Kaya gano'n Kaya siya nga, kabilis. kaya hindi siya effective kasi mas sayang yung material eh. Unlike yung kay Elon Musk, talagang bababa uli. Yung parang Star Wars na talaga. Kumbaga, yung re-entry hindi na naggaganon. Eh di ba para ang re-entry yata ni SpaceX is kung ano yung pataas, siya rin yung pababa niya, di ba? Oo, kaya nga. Kumbaga hindi siya nakatumbok sa Hindi, oo. paano. Kumbaga kung paano siya, para siyang quitis. Kung paano siya ni-launch, ang pagpabagsak niya is paano pa rin, patayo Oo, pa rin. kumbaga intact pa rin yung rocket. Walang tinatapon. Kasi billion of dollars yata yung kasi di ba kada launch nun, ilan lang naman yung iano nila, di ba? Oo, yung Teka ulo lang, lang. o nga pala no, ang inaano ko ba, pagdating ba sa space, di na tayo gumagamit ng rocket, di ba? More on ano na lang, more on parang Oo, push parang na ng gano'n, oo. oxygen. Hindi ata Sabi, oxygen. Basta hindi hindi siya jet or di siya jet fuel o oo, yun din kasi na ano ko eh, no? So, ano no? wala ng air. So, O kaya ang nga, jet propulsion, kukuha ng air, ko-compress, ibabato ng ano. Sa rocket din gano'n kasi 'pag fuel kailangan ng oxygen para ma-burn yung rocket fuel. hmm, kaya pwede kasi talaga na ano, na yung, syempre, di pa natin alam kung totoo yun na, tawag dito, yung vibration ng ginagamit ng ibang ano natin, mga alien daw. Sa vibration sila Mm. dahil sa sa vacuum of space, 'di ba? Kaya puwede ring ibang ano, puwede rin yung Ibang solar technology 'no. solar wave yung nagpapaandar sa kanila. Kasi nagagamit naman natin yung solar sail, eh. Oo. Yung electromagnetic wave ng araw yung tumutulak sa object. Parang may ganyan ako napanood, cartoons. Hindi ko na maalala. Ayun, pagdating dun sa ano, yung sa mission itong 2026, which is odd kasi 'di ba nga marami ngang mga hoax about Apollo missions, 'di ba? Hmm. Nasabi nila na medyo hoax daw, yung moon landing hoax. Tapos nag-launch sila ng ano,
ng Artemis 2, alam mo kung anong date nila ni-launch? Ano? April 1, 2026. Oo. Pero may nakakatawa nga eh, may isang parang assemblyman ata. Sabi ng ganun, na taga UK, sabi niya, ano daw, suspicious daw yung yung pag-launch nung papuntang Artemis moon. 2. Oo, kasi daw nag-launch daw ng umaga. So paano daw mag-guide yung moon? Di daw nakikita. Kaya nga di, tapos April 1, April Fool's Day pa. So, Visit. Ang ano, may mga mambabatas din pala sa ibang bansa na gano'n eh, no? Tanga sa science. oo, kasi di naman kasi, parang ano yata, pag yata sa pagdating sa taas, parang gravity yung magtutulak sa'yo papunta sa moon. Yung Hindi. gravitational pull. Oo. Ang mangyayari kasi, kakawala ka sa Earth gravitation, yung moon ang Para, hihila na sa'yo. o kumbaga, ikakatapult ka ng ikakatapult ka ng Earth, tapos saka kukunin ni moon. Oo. Ganun yung ano doon. Computation nyo, may mga computation nyo. Kaya yung mga nagdi-debunk na mahina, hindi nila naintindihan yung science. Tapos ngayon nung sinabi sa kanila yung ganung ganung explanation, ang banat nila hindi na daw totoo ang gravity. Baga, di natutos yung ano ni Isaac Newton. Hindi totoo yung gravity, walang gravity. Para lang ma-justify yung theory nila na walang ganun. Sabagay, sinabi nga nila na yung tungkol dun sa maleta sa 18 Marines eh. Putan lumalabas yung 18 Marines pa yung yung hindi totoo, di ba? Oo. Tapos yung basta nakakatawa lang din kapag pag pag binigay sa explanation na ganito ganyan, Lalagyan nila ng ibang lalagyan nila na hindi totoo yan. iibahin nila yung iba na naman yung hindi totoo. Oo. So which is ang totoo, di ba? Kaya nga. Pero ano lang luckily lang nung pinapanood ko siya, kasi actually hindi ko talaga napanood yung buong series ng yung sa Artemis 2. Pero nakakatuwa lang din na tawag dito yung nakita mo ba yung moon? Ay, nakita mo ba yung Earth from do sa Nakita ko sa yun. space? Pero parang rendered lang rin eh. Kasi alam mo Kaya nga bakit? Kasi unless na ganun kaganda yung camera nila. Malay mo nga Hindi, naman ganun kaganda yung camera. hindi, yun nga eh. Alam ko Alam kasi mo yung usually pag yung mga taken na photos na ganyan, nililinis pa nila uli. Hindi Hindi, yan alam mo yung ko, raw hindi, kasi yung dito lang dito kasi ito pag-usapan natin camera Kasi noong 1972 ang ginamit nilang camera is Hasselblad na Hasselblad. Oo. No, ano yun? May nag-message lang. Okay. Hasselblad. Oh, ayun yung ginamit Ang nilang Hasselblad magandang talaga yun, camera. Ang lalaki ng Y- nun eh. Sensor eh. Oh, 'di ba? Yun na nga yung 1970 plus. Eh ngayon, Chay, sa palagay mo this very moment, sa dami ng ang laki ng in-advance natin sa technology from ilang decades na on cameras, 'di ba? Nagkaroon tayo ng DSLR, nagkaroon tayo ng mirrorless, 'di ba? Nagkaroon tayo ng film. So ngayon, we are in the digital na mirrorless. Alam mo kung anong ginamit nilang camera nung sa Artemis 2 para picturean ng Earth? Ano? Nikon D5 DSLR nung nirelease pa noong 2016. Pero sabihin natin ni-release ng 2016 pero ina-upgrade pa rin nila yung nun, yung sensor nun. Kaya nga, yun yung pinagtataka ko. Bakit pumunta ka sa sa papuntang moon, ba't ang NASA hindi nag-invest? Kasi, hindi. Sabihin natin Hasselblad or anong mga magagandang may autofocus o yung merong sa mga light, di ba? Siguro ang reason dyan, Hasselblad is too expensive. Nagtitipid. Posible naman, nakapag-launch ka nga sa papuntang moon. Tapos nagtipid ka sa camera. Kasi yun yung mga importanteng bagay, di ba? Pag pumunta ka sa kailangan mo kunin yung mga bagay, kailangan mo i-document lahat. Ba't di kayo nag-invest sa magandang camera? Gumamit kayo ng lumang camera.
Nakagawa nga sila ng telescope eh, di ba? Oo. Ayun yung ano, kung ba't di sila nag-invest sa magandang camera? Kasi Kumbaga siyempre nakigamit, tingin ko diyan, that's more than enough kasi ang kailangan nila diyan image lang, eh, hindi nila i-re-release yung talagang ano, eh, eksaktong image, eh. 'Yun ang tingin ko diyan, eh. Hindi nila i-release yung eksaktong image. Aba kumuha ka lang ng ano, tapos pagbuburahin nila yung mga nakikita nila dun, yung sa mga paligid, yung mga katulad ng for example, yung mga amateur na nagpo-photo ng ano, may mga nakikita silang mga orbs na dumadaan. Pero nasa ano, wala yun, natanggal nila kasi. Palagay kumbaga, ko yung makikita ng pili-pili. oo, pinipili nila. Kaya sabi, "Hindi, okey na yan D16 baka kung ano-ano pa yung makita." Oh, ito, meron pa kasing ano dito, yung ba't daw nila chinose yung D5, Nikon D5 DSLR. Oo, Ang nakaload na sabi ang sabi kasi nila dito, kasi ano tayo, eh, tawag dito, onboard tayo mag-research, eh. Hindi tayo nagre-research na way before, before eh. Ngayon lang. Ito sabi nila, impromptu. primary camera, the 10-year-old Nikon D5 was selected over newer models because it has been used on the International Space Station sa ISS. Kasi ang alam ko ang pinakabago ngayon wala ng ganyang large, full frame, eh. Hmm, May alam ka ang bang sa camera ngayon na naka-full frame na bago? merong meron Lumix, merong ano S9, Talaga full frame? sabi nila full frame, Lumix S9. Pero tama ka rin dun, eh, kung ako yung ano, bibili ako ng full frame na Hasselblad, ang laki nun, eh. Kumbaga ang ganda ng ano nun, nung resolution nun kahit na siguro isang building ang i-print mo dun, ganda pa rin ng ano resolution. O kahit maano picture mo yung Hasselblad yung mula sa moon, papunta dun hanggang sa ano, eh, may Pluto pa ba? Wala ng Pluto, 'di ba? Meron, Pinakadulo si Neptune. 'Di ba parang tinanggalan si Pluto sa planet na ano as natin? planet, pero andun pa rin yun nag-o-orbit. Hindi lang siya Nag-orbit pa rin. categorize as planet. Ayun. Kinategorize na siya ata as ano, minor planet. Okay. Kasi ang inaano ko lang dito, sabi kasi dito, ano, proving that it can stand extreme radiation and low light conditions, yung Nikon. Hmm, So, ibig sabihin kaya niya. So, baka mamaya si Hasselblad or si Sony, hindi niya kaya. Tapos ito pang isa, yung mga key lenses na ginamit is yung AFS 14 to 24 mm, f2 80 to 400 mm zoom and 35 mm lens for capturing earth and moon shots. So yun yung mga ginamit nila. Mga ano din na gumamit sila ng 80 and 400. Wala, di ba malaki yun, di ba? hmm. Yung lente na yun, pang Nikon. Tapos sabi dito, mirrorless edition. The crew specially requested for a newer Nikon Z9 to test its capabilities in deep space radiation environments. So, meron din pala silang ginamit na ano, pero mas siguro nag-standout yung Nikon. Kasi naalala ko, Ayun pa kasi merong ano, inaano nila yun, eh, yung radiation effect nung sa camera kaya siguro oh, mas pinili na yung ano, kasi 'pag mas electronic ka mas prone sa EMP. kasi naalala ko dati, parang nung kakaka-research ko tungkol sa relo, no? Alam mo ba't nagkaroon ng ano, na tinatawag nilang ano, yung Omega na, tawag dito, Moonwatch? Hmm, Tama ba o Speedmaster yun? Di ko lang sure Kasi meron kasi pinalipad yata yung Rolex, yung mga high-end brand na oo. Omega yan, no? Dinala sa space. Tapos yung brand lang yata ng Omega yung hindi tumirik. Hmm, Kaya ang ginamit, at tama ba ako? Meron silang tawag dun eh. Moon, kalimutan ko na. Di ko basta Moonwatch ang tawag nila dun sa ano na yun. Sa Omega na yun. Speedmaster, hindi ko lang sure. Dinala lahat nila sa space. Yung Omega lang yata yung hindi tumirik. Parang ganun. hmm, Kaya naalala ko nga baka nga din yung reason na kaya di nila ginamit yung mga mirrorless o ano. oo. Baka pagdating sa taas, baka yung mga Wala kasi electronic mahirap shutter, mechanical shutter, di gumana. hindi yung sensor lang nun, eh, kasi mamaya affected ng electromagnetic waves, eh. Eh, di wala ka talagang nakuhang ano, wala kang Hmm. nakuhang image.
Saka ito pa, yung mga meron din silang mga gear na dinala like yun nga yung mga professional DSLR, mirrorless, saka mga GoPros, saka smartphones para sa onboard sa capture ng footage. So siguro meron silang mga sabagay, meron Documentation. silang mga camera o so yun lang yung sa mga sa tawag dito yung mga haka-haka nila nandito to yung pag-alis nila sa Pero Madali okay kasi na, ang ano diyan, madali kasing sabihing hindi totoo, eh. Pero 'pag hmm, dapat 'yan kung may accusation kang ganyan, maglalabas ka ng proof. Usually yung um, proof nila, theoretically or madaling i-debunk, madaling hmm, i i-disprove. Eh, yun pa naman ang number one sa science. Sa science kasi para yung scientific method, kung meron kang napatunayan, dapat i-disprove mo siya. Try to hmm. disprove it. 'Pag hindi mo siya ma-disprove, saka lang siya magiging fact. Kasi hangga't So, puro proving lang ginawa mo, ta's wala kang ginawang disproving, hindi hindi kumbaga hindi genuine yung pagkaka-proof mo nung theory na yun. ito pa, itong nagawa nila doon about sa Artemis na kaya nilang mag-circle sa moon papuntang Earth. I think this is yung parang testing ng tao punta doon. Malamang susunod diyan yung mga natandaan mo yung mga bilyonaryo na sa yung Hindi, sa submarine. oo. Pero ito ang tingin ko diyan, since relaunch na nila, kaya na nilang bumalik na ngayon do'n, hindi na 'yan magpapadala ng tao kasi meron ng mga droids, eh, 'di ba, yung Oh, sa China, China, oo, 'di ba? pwede rin. Hindi na kailangan mag-risk. Magko-construct na sila do'n, mga robots na magko-construct do'n. Hindi, yun na, ito Kaya na lang nga yung ang tanong ko tanong, eh. paano kung Kasi, may entity nga na nandodoon, "Oy, sino kayo dito?" 'Pag nagpapatay yung mga robots mo. ayun nga lang, no? Hindi, O kaya ito nga yung tanong. i-reprogram, pinabalik dito, tayo pinagpapatay. World domination. Hindi, tanong ko nga dito, nagawa na nilang, di ba, magpapalipad ng tao doon sa moon, kahit umikot lang, di ba? Sa palagay mo, itong mga walang magawa na mayayaman sa atin, palagay mo, Oo, mag-aano sila ng sarili ng expedition? eventu yun nga yun, eh, yung ginagawa ni Elon Musk, eh, SpaceX. Yun nga yung ginagawa nun, eh. 'Pag may pera ka, bumili ka ng ticket SpaceX, meron kang tour papuntang labas ng atmosphere, orbit for a day. Si 'di ba, si Katy Perry sumama siya nung isang launch Hindi ko ng na ano yun, hindi ko SpaceX. na ano yun. Talaga, na ano na yun. Oo, mm. Pero kasi di ba, ang ginawa nila 10 days ng nagawa nilang umikot sa moon. Nakalabas na Earth, nakaikot sa moon Oo, within 10 days. So inisip ko dyan, so inisimula na baka maging attraction to oo, kung may pera ka nga. o kung may pera ka. Lalong-lalo na nga kasi dahil yun sa SpaceX kasi reusable yung niya, yung shuttle niya. So, hindi ka magka-crash landing. Hmm. Unlike yung sa NASA na yung re-entry, crash landing, eh. Di ko lang sure kasi kung yung collaboration between NASA and SpaceX kung nagko-collab sila. Kasi kung pwede sana, di ba? Mas maganda. Tsaka ito Kasi pa isang si tanong, Bezos nag-ano rin, eh, si Bezos yung sa Amazon, nag-ano rin siya, eh, nag-invest din siya diyan, eh, space SpaceX. exploration. Oo. Uh, yun. Siguro, di ba, nagawa na nilang umikot sa moon. So, siguro, third Artemis 3 siguro, baka ilalan na nila sa moon. Di ba? Kasi sabi kasi nila, meron daw silang nakita sa moon na possible na may vapor, merong tubig. Okay. Yung sa may mga doon, di ba? Ang mga craters, meron daw tubig, may oxygen. So, ang tanong dito, syempre, tulad ng mga ginawa sa Amerika, sa North America, di ba? Wala silang may mga infrastructure naman, pero di ba, sinakop sila ng mga puti, di ba? Nagkaroon ng mga nagkaroon ng industrial revolution. Do you think magkakaroon ng industrial revolution sa moon? At Oo. kakailanganin ba ang
services ng isang architect. Actually, ang alam ko meron na yan, eh. Meron ng humingi ng service ng architect. Ang alam ko Isa merong moon isa ba arch siyang ayun, isa ba siyang moon oo, isa ba siyang moon architect? lunar architect, oo, meron. Alam ko meron na may napanood ako sa documentary na ganyan. Yung design niya, yun yung inaano dun sa Na moon. ginagamit. Oo. Kaya nga 'di Yun ba? yung So consultant siya ng NASA, gano'n, parang gano'n. kapag gumawa ka na ng kasi gumawa ka na ng mga infrastructure sa kasi kung nagawa niyong nagkaroon ng kaya niyo ng tawag dito naging sustainable na yung hangin, breathable Mhm, air, may vapor, may tubig. Ayun yung mga necessity natin sa 'di ba? Water, air, mm. shelter, 'di ba? So pag nagawa yan magkaroon ng palagi mo magkakaroon ng kurso na yung sinasabi mo nga. Kasi meron tayong civil engineer, meron tayong mga architect. Magkakaroon Mhm. kaya ng special courses about moon. Kasi about Oo, sa NASA, 'di ba sa NASA kasi merong mga masteral specialization. uh, parang ikaw pag merong gano'n sa palagay mo, kukuha ka? Siguro mataas ang ano nun, eh, parang astronaut level. Kumbaga professional na soldier ka. Kasi yung mga astronaut, mga ano yan, eh, 'di ba? It's either scientist tapos nag-training. Oo, So, medyo mataas ang requirements. Hindi ka lang kailangan mentally capable, kailangan physically capable ka rin. Kumbaga, in other words, homo superior ka. You're above, beyond average ng mga human. Kumbaga, hindi lang looks, hindi lang mental, emotional, physically, lahat na ka, above average. Yun yung mga usually mga nire-recruit ng NASA, eh. It's a scientist na physically capable, kumbaga athletic din na scientist, matalino, ma-athletic, and then gano'n din ang CIA, mga hmm, nire-recruit mga athletic na matatalino. So, which medyo which is mahirap ang requirements. Hindi ako papasa kasi physically and mentally we're not capable. Sa math lang, eh, putya kailangan malupit ang math mo dun, eh. Instant ang sabagay. instant calculation ng ng tawag nito calculus? Calculus ang dun, eh, kasi curve yung eh. Wala na, bokeh na tayo dun. Wala na, oo, dun pala olas na, eh. Sa momentum pa lang wala na, yung pa kaya yung pa ng physics na papunta, 'di ba? Kaya ito nga yung nga, 'di ba? Okay, sige, moon architect ka na, 'di ba? Isipin mo na lang kung paano 'pag nag-site visit ka, 'di ba? How Hindi, expensive it is. oo, pero tingin ko kaya yan remotely kasi may droids na nga, eh. Ang mangyayari katulad dun sa Electric State, meron ka lang, headset, ta's ikaw na yung meron kang avatar na gumagalaw dun. You don't Sabagay need to 'no? be Sa present there. sa sa dayo ba naman ng ngayon ng mga VR ngayon, Oo, 'di puwede ba? ka na merong robotic dun na aarkila ka lang, puwede kang Oo, mag-roam sa moon using VR lang, kaya nga. 'di ba? Parang, sounds exciting at saka siyempre moon pa lang 'tong pinag-uusapan natin, wala pa yung ibang planet Mars. like Mars architect, siyempre ibang Mhm. environment yun, ibang Jupiter architect, 'di ba, puro gases, 'di ba? Putang-inang yan, ayos din, eh, 'no? Ang matindi Sun architect, Patay. maitim ka siguro nun, ayan siya. Saglit lang episode natin na pag-usapan lang natin yung Artemis. So Chay, meron pa tayong dito? Anong masasabi mo pala it's the end of year 5 of Architox End of year Podcast? 5, Anong oo, masasabi mo? hindi natin inaasahan ang mga dapat asahan, pero naasahan natin mga inaasahan. Kaya umaasa pa rin tayo. Aasa pa rin tayo. Eto, hindi ba tayo magbabasa ng comments sa ano nga ba architecture? Wag na sa na yun. Baka sa na yun, sa anniversary na natin. And may surprise tayo sa anniversary. Wag mo muna sabihin. Surprise na lang. Okay. Uh, and maybe maybe ito na yung take na opportunity na magpasalamat tayo na tapos na ng year 5 and we're looking forward to year 6.
So Mark and I started this one way back 2019. So ngayon it's 2026 na. So ayun, tama ba? Hindi, way back 2020 pala. Pinalano namin ng 2019 which is yung coronavirus. 2020 namin ni-launch ni Mark. So I hope na year 6 magparamdam na si Mark at sana nakikinig ka dito, Mark. At tatlo tayo ulit, sana. Nawala na yung nawawala ka, di namin alam kung nasan ka. Yan. Ikaw, anong message mo kay Mark? Oo nga, pakita ka naman kahit na ano lang, sa anniversary. At marami nang nakakamiss ng iyong sexy voice. Kaya nga, so, sawa na sila sa mga boss namin, sa bosses kong Inday Garutay, saka sa bosses ni Chai, nagsasawa na sila. Pero ngayon, Chai, ano ang Architots mo sa episode na to? Ang huling Architots natin sa year 5. Yung Architots, siguro, don't be judgmental. Huwag pag wala tayong masyadong alam, wag na rin tayo masyadong mag-criticize. So, hindi natin naiintindihan 100% yung science ng rocket science, basic Moon astrophysics, landings. moon landing. So, wag na tayo mag-comment na hindi totoo yan. Eh, kung hindi ka naniniwala, so good. Or wag mong Ang panoorin. huwag mong panoorin. Ang importante diyan, you walk your business. Kumbaga, patuloy mo lang yung sa'yo. Kung ano yung totoo sa'yo, di ba? Importante yun. Eh, hindi mo na kailangan maghanap ng kakulto na hindi totoo yan. Marami tao hindi totoo yan. Wala ka naman mapapala dun eh. Tama naman. Ako, Architots ko lang sa episode na to, masaya na nandito na tayo sa kasi hindi natin na-witness ang moon landing nung 2070s kasi wala pa tayo noon, karamihan sa atin wala pa. So mga nakikinig dito. 'Di ba parang 76, 72. I'm not sure. Hindi ko alam. Ngayon meron ng di naman sila nakapag-landing pero nakapag-orbit sila sa moon. So it's a first step ng mankind. Hindi naman sa first step, ito yung mga na-witness natin itong mga bagay na to, at least eventually baka tayo mga ordinaryong tao makapunta tayo sa mga ganyan, di ba? Sa lifetime man lang natin, Chay. Nako, malabo. Malay natin, di natin alam. Pero remotely, malamang. Yung VR, malamang. Paglalagay lang sila ng mga droids doon, tapos bayad ka ng mahal para maging mag-VR experience, moon experience. Meron kang avatar na naglalakad. Di ba yung kahit nung sabi mo nang hindi na droid, yung parang aso lang nila, yung aso-aso. Oo. Lalakad-lakad ka lang doon, tapos sabi mo nang gumagamit ka ng 360 camera. Yeah, yes. So kapag iniikot yung ulo mo, nakikita mo yung buong paligid. Tapos yung alien mo pala nasa likod lang. Gumaganon din. Nagtatago sa camera. Nagtatago na sa camera. O yan. Yun lang yung Architots ko. Chay, may shoutout ka? Wala. Ay, shoutout dun sa doktor ko. May appointment tayo kanina. Hindi ka sumipot. Grabe. Kaya pala, masigla ka pa ngayon. Kasi naano ko, mag-message ako sa'yo eh. Kaya si Chay baka mamaya groggy to. And okay ka naman. So nagkaroon tayo ng episode. Ayun, shoutout ko lang, shoutout lang natin yung mga nakikinig, Chay. Hanggang walang sawang nakikinig sa atin. Alam namin, iilan kayo pero at least nandyan pa rin kayo, di ba? Nakikinig kayo sa amin. Di namin maniwala kayo sa amin, i-debunk nyo rin kami. We're here to entertain. Andito lang kami para mag-entertain kasi kumbaga maybe we are your listening buddy sa mga boring yung trabaho o mga plate na ginagawa yung boring, or di ba? Di natin alam. So yun lang, shoutout sa inyo lahat. Kilala nyo kung sino kayo sa mga nakikinig nito. Sabihin ko sa inyo, we're moving to year 6 and pwede ko sabihin na congratulations sa ating lahat. Kasi kasama nyo kami from day 1 hanggang ngayon 6 years. Days 0. Ano na ba? Year 1 na ba ng AE natin ngayon? Hindi pa, no? Di ko lang. Nga, no? Alam ko meron na yun. Hindi ko lang sure. Tingnan natin. Sa November. November 13 ba? 2025, di ba? So November ang AE year 1 natin.
Oh, yung kailan namatay si Enrile. Oh. Kailan ba namatay si Enrile? Tama ba ako? Baka mamaya ba ano ako baka sila ko. Parang last year lang yata eh. Last year nga lang. November something. Sandali. Puro balita eh. Walang ano eh. Oy, baka mamaya hindi totoo yan kasi si Enrile na November officially 13. official namatay si Enrile na November 13 ha. Oh, November 13 nga. Oh, So wala pang ayun year din yung 1. ano. Okay, sige. Baka siya ngayon year 1 eh, hindi natin alam. O siya. Wala pang year 1 ng AE. Doon pagkatapos no, ano na tayo, November 13 as year 1 AE. Okay. Kung may mga kwento kayo kahit ano, inspirasyon, nakakatakot lang, problema, share niya, gusto nyo magpagkulitan sa amin, just message us. Please follow our SOCMED, FB, X, YouTube, and TikTok. Just type Architox Podcast and for sure we will pop out. And pagkita siya ng podcast, kami naman, our exclusive sa lahat ng podcast platform. Chay, ano nga pala ang ano, bago sila mag-comment dito, ano ang kailangan nilang isulat bago mag-comment kapag natapos sila tong episode na to? Moonies. Hindi, nagamit na natin yun. Ano gamit mo ba? Oo, iba naman. Artemis. Artemis. Ah, Ano ba, 1 or 2? Artemis 1 and 2. Okay, dalawa yun ha, Artemis 1 and 2. Please, nga pala, yung YouTube channel ko na Curry Mau, konti pa lang ang nanonood at konti pa lang subscriber. Please, help me to grow my channel. Please, rate us 5 stars and comment after you listen to our episode. If you want to support us, just share and spread this episode and the podcast. Your creativity gives someone else's dream into reality. And this is the last time I will say this. Our year 5 and we will come year 6. Your creativity gives someone else's dream into reality. Tuloy-tuloy na makatapos din kayo. And Chai, for year 5 ending, Arts and architecture imitates and inspires life. If you want happy thoughts, listen to Architalks. yes, it's official. We end year 5 na. So we're welcoming year 6. Bye-bye guys and thanks for Bye. listening.